Magandang araw po mga kapatid. Ngayon po ay nasa 30 linggo na po tayo ng karaniwang panahon at pagnidilayan po natin ngayon ang Ebanghelyo mula po kay San Marcos. Noong panahong yun dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan sila isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin niyo siya." At tinawag na nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. "Tumindig ka," ipinatatawag kanya. Ibinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at tumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Doon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa linggo pong ito ay muli tayong nagkakatipon upang mapasalamat sa Panginoon, lalo na po sa mga biyaya ating natanggap mula po sa mga nakalipas sa mga linggo. Sa araw pong ito ay napagnilayan natin at nabasa natin yung Ebanghelyo po tungkol kay Bartimeos, isang bulag na nagnais na makakita at nang marinig niya, makita niya si Jesus ay hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Hiniling niya ang isang bagay na matagal niya nang gusto, ang makakita ng maayos at masulipan muli ang kagandahan ng mundong ito na bigay sa atin ng Panginoon. Pero maganda rin pagnilayan natin ngayon at isama natin sa ating pagninilay yung ating mga kapatid na nasa bilangguan. Lalo pat ngayon ay pinagdiriwang natin ang Prison Awareness Sunday. Siguro maganda na tanungin, naranasan niya bang makulong? Siguro hindi pa po Pero marami sa atin, kung pagbabasihan yung mga pagkakasalang nagawa natin sa Panginoon, siguro lahat tayo dapat makulong. Sa araw na ito ay pinapaalala sa atin na sa kabila ng mga magagandang bagay na ating nararanasan, sa kabila ng mga magagandang mga blessings na ating natatanggap, ay may mga kapatid po tayo na naghihirap. May mga kapatid tayo na nasa loob ng bilangguan, nasa likod ng mga rehas na kumukulong sa kanila. At marami sa kanila ang nagnanais na makatagpo o makasilay po ng liwanag. Sa linggo pong ito ay maganda ng pagnilayan natin sa papaanong paraan tayo makakatulong sa kanila. Sapagkat marami din naman sa atin, bagamat hindi po nakakulong sa pisikal na estruktura, sa rehas na pumipigil sa kanilang kalayaan, ay marami din po sa atin ang nakakulong sa kadiliman na dulot ng kasalanan, sa kadiliman na dulot ng mga pahirap at pagsubok ng buhay na ito. At lahat tayo ay tinatawagan ni Jesus, lahat tayo ay hinihimok ng Diyos na maging mga kapatid sa bawat isa, na lumapit at akayin ang bawat isa patungo kay Jesus upang makatagpo ng kagalingan. Sa ating paglapit sa kanila, hopefully kapag tinanong niya tayo, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo, ay malaman natin kung ano yung pinaka-importante, kung ano yung dapat nating hinihingi sa ating mga dasal, sa ating mga panalangin. Sa linggo pong ito, sa pinagdiriwang po natin Prison Awareness Sunday, ay panalangin po natin na lahat ay makatagpo ng liwanag at pag-asa na ibinibigay po ng Ebanghelyo sa araw na ito. Sa ating patuloy na
pagtahak sa landas na ito ng buhay ay magsilbi nawa tayong mga tag-akay kay Jesus, lalong-lalo po sa mga kapatid natin na nakakaranas ng pagkakulong, ng kadiliman, ng kawalan ng pag-asa. Ito po muli si Father Randy ng Oblates of Mary Immaculate, at sa linggo pong ito, hangad po namin at panalangin ang iyong patuloy na paglilingkod sa Panginoon at pagiging instrumento ng kagalingan, ng pag-asa at ng kasiyahan ng bawat isa. Amen.